Magandang araw sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, this is Saiko no Torihanta. Welcome to my YouTube channel. At maligayang bagong taon sa ating lahat mga ka-TH. Happy New Year sa atin. At ito yung site na hinukay namin noong nakaraang linggo mga ka-TH. At yan yung bato na pabilog na sinimula naming sunugin. Pero kaunti lang ang nabawas mga ka-TH. Ito lang. Yan ang klaseng bato na yan. At ito nilagyan namin ng muriatic acid. At merong bubble reaction mga ka-TH. At yan ay nagpapahiwatig na itong bato na ito ay treated with hardener mga ka-TH. Yung hinahalo ng mga simento. Pero hindi ito ang hardener na ginagamit ng mga construction mga ka-TH. Iba ito. First class hardener ang ginagamit ng mga Hapon. At ito ang kanilang hinahalo sa mga bato. Ito yung bato. Nilagyan namin kanina. May bubble reaction. Kaya ito ang tinatawag na cemented rock mga ka-TH. Ito yung pabilog na bato. Patungo doon. Yan ang uling na natira nung sinunog namin itong bato na ito. Pero nung nagsimula kaming nagsunog nito mga ka-TH, umulan kasi dito nung nakaraang linggo. Kaya hindi na sunog ang kabuuhan ng bato. Kaunti lang ang nabawas. Yan mga ka-TH. Yan ang tinatawag na bantilis. Katabi ng cemented rock. Ito yung parang itlog. At ang gawin namin ito ay sunugin namin ulit para lumiit ito. At dito sa kabila, yan ang buti na nilagyan namin ng muriatic acid mga ka-TH. At dito sa kabila, nag-test dig kami dahil ang area na ito ang 314. Kung sino ang mga viewers ko ang nakaalala sa 314 na nakaukit sa bato. Dito ito banda mga ka-TH, pero tinabunan namin. Merong mga guhit na mga karayom na nakaukit dyan na mga numbers. 3. Ito ang 314 at ito ang 251. At dito sa kabila, ito ang 105 dito. 105 at dito banda 251 at dito ang 314. Ang nakuha lang namin dito mga ka-TH, yung bato na pabilog na parang itlog. Yan lang ang pinagdudahan namin na rock and close dahil merong sign dito banda sa bato na merong mga nakaukit na mga numbers. Merong sign ng rock and close mga ka-TH na nakaharap dito. Kaya pinagdudahan namin na ito ay rock and close. Pakita ko lang sa inyo ang klase ng bato na ito, na hindi ito nature mga ka-TH. Ito ay tinatawag na cemented rock or sadyang ginawa para pagbaunan. Pero hindi namin masunog ulit dahil laging umuulan dito sa amin. At kung magdala man kami ng mga gamit dito mga ka-TH, medyo critical area kasi itong lugar na ito mga ka-TH. Yan, kung mapapansin natin, kagubatan yan. Kaya ang pagpunta namin dito ay hindi talaga kami makapagdala ng mga gamit dahil critical area ito. Yan. Sadyang pumunta lang kami dito para i-explore itong area na to. Kagubatan ito mga ka-TH. Kaya nag-ingat kami. At ito ang ikalawang dig spot namin na 251. Kung mapapansin ninyo, yan ang setting ng mga Hapon mga ka-TH na ginawa nila para maglagay ng
buried site. Yan ang mga bato. At ito na naman ang pinagtaka namin. Itong bato na ito na pabilog. Kung mapapansin ninyo mga katiits. Sa 251, meron na namang ikalawang pabilog na bato. At dito sa 314, yan ang pabilog na sinimula naming sunugin. At meron namang ikalawa dito sa 251. Yan mga katiits, kung makikita ninyo, yan ang formation ng mga bato na nakapalibot. Merong harang na malapad na bato dito sa ilalim. At ito ang napakalaking bato. Malaking bato yan mga katiits. Yan. Pinapakita ko sa inyo mga katiits ang Japanese engineering plan na ginagamit nila. Yan. Yan ang paglagay nila ng mga silyo mga katiits sa area. At ito, kung mapapansin natin, ito yung turtle marker. Yan. Ito ang ulo. Dito. Ayan mga katiits. Yan ang ulo na nakaturo dito sa pabilog na bato. Tinabunan ito mga katiits. Yan. Hinukay namin para ma-explore namin ang ikalawang site. At dito ang markers sa ibabaw ng turtle marker. Ito ang triangulation of hole. Mga katiits. At merong nasa gitna na isa pang hole. Ikaapat mga katiits. At dito sa ibaba, kung mapapansin natin, ito ay female organ. Yan. Ang meaning niyan mga katiits ay shallow deposit na nandito sa area. Water treasure na shallow mga katiits, mapababaw lang. Kaya ito, hindi na ako nagduda kung rock enclosed ba ito. Dahil kung mapapansin natin, mayroong sign dito sa ibaba na maliit mga katiits. Yan, kung maklaro ninyo. Ito yung maliit na pagkagawa. Yan, yan ang bantayan ninyo sa treasure. Dahil yan ang pinaka-importante. Kung mapapansin ninyo, ang hugis nito, maliit lang ang pagkaguhit mga katiits at merong dot sa gilid. Ito yung turtle. Ito. Yan mga katiits. Yan. Yan ang magkaparihang hugis. Pero ito ay maliit lang. Yan ang pamamaraan na malinlang talaga ang mga treasure hunter mga katiits. Yan. Pabilog. At merong ulo. Maliit na turtle mga katiits na inukit. Yan. Hindi kami ang gumawa niyan mga katiits. At merong dot dito. Ang meaning niyan mga katiits, deposit in corner of big rocks or under. Yan ang mga meaning niyan. At ito sa ibaba, merong maliit na ganyan. Yan. Water sign yan mga katiits. Dito sa likod ng turtle sign. Water sign ito. Yan ang meaning ng sign na yan. Dito sa likod ng pagong na marker. At dito sa kabila mga katiits, kung mapapansin ninyo, parang itong jar or isang pitchel. Yan. Yan ang mga water treasure mga katiits. Kaya dito, ang level ng tubig, kapag maghukay kami dito, ay meron ng tubig dyan mga katiits. Kung aabot na ng 2 meters. Kaya sa palagay ko, sa 251, ito ay harang sa area na ito. Harang itong bato na ito mga katiits. Yan na bato. Harang yan. At yan ang mga bato na nakalagay sa ilalim. Meron pang bato dito na nakuha namin. Pero ewan ko lang kung saan na yun nakalagay. Na nakuha namin dyan sa ilalim ng bato. Dito yun mga katiits.
At yan, ang gawin namin yan, pabalikan namin ito mga katiits dahil medyo laging umulan kasi sa area na ito. Ngayon, kung makikita ninyo, sadyang madilim na. Nagsimula ng umulan dito mga katiits. Ilang oras na lang, magsimula na ito. At yan ang pinapakita ko sa inyo. Yan ang setting. Kung may mahukay ka yung ganyan, yan, magtaka na kayo mga katiits. Yan ang mga bato na mga harang. Mga shallow deposit kasi ang area na ito. At mga rock enclose. Pero ito ang pinagdudahan ko na rock enclose. Dahil hinukay na namin yan ng parang 10 feet man siguro mga katiits patungo sa ilalim. Pero wala na kaming nakuhang iba. Kundi yan lang ang pabilog na bato na yan. Yan. Siguro sunugin namin ulit dahil hindi yan pwede i-chinsel mga katiits o gamitan mo ng mga power tools dahil kapag ginamitan mo yan, makati yan mga katiits kung makadikit sa balat ang usok niyan at lalagnatin ka talaga sa poison na nandyan sa bato. Kaya ito ang pinagdudahan namin na rock enclose. Mahaba ito mga katiits patungo dito. Diyan, hindi namin hinukay dahil tinabunan namin. Baka mayroong mga treasure hunter na makakakita sa area na ito at magduda sila. Dahil malayo kasi ito sa lugar namin. Sadyang pinuntahan namin para i-explore ang area dahil sayang. At dito banda sa 105 yan. Kung mapapansin niyo mga katiits, namatay ang mga kawayan dito. Diyan banda. Dito banda ang tatamaan ng east direction. Sa 105, hindi pa namin nahukay kung anong meron dito. Sa lugar na yan. Dito pa kami nag-focus mga katiits. Itong area na ito. At dito. Ito ay 314, 251 at 105. Yan ang dapat natin tandaan sa treasure hunting mga katiits dahil merong mga sekretong mga markers na mga Hapon na nilagay nila sa mga bato, lalo na ito ay Dead Creek. Maliit lang ang tubig mga katiits. Yan, tungo doon, maliit lang ang tubig. Kapag uminit na ng isang buwan, matuyo na ito mga katiits, itong area na ito. At ito yung mga sign na nasa likod ng bato. Triangular hole, meaning triangular stone. Pakita ko sa inyo mga katiits kung anong alignment. Ito yung isang bato. Yan. At yan ang isa. At dito ang turtle marker, ang ikatatlo. At ito ang ikaapat. Yan mga katiits. Ikaapat. At dito sa ibabaw na bahagi, yan ay naka-triangle formation na bato. Kung mapapansin niyo mga katiits, hindi halata. Meaning, merong kakaiba dito sa triangle formation ng mga bato. Yan. Kita ko sa inyo mga katiits, yan. Yan. At dito sa malapad na bato, ito. At ito ang center stone sa triangulation ng mga bato. Yan ang meaning ng sign na yan mga katiits. Parang nature lang kung tingnan sa mga taong hindi treasure hunter mga katiits. Pero yan ay mga sign na nilagay ng mga Hapon. Yan ang dapat natin tandaan. At dito, ang ulo ng maliit na pagong dito nakaturo. Dito mga katiits sa isang bato. Sa isang hole na nagsignify ng bato. At merong mga dot dito. Patungo dito ang mga lines mga katiits. Patungo sa ulo ng turtle. Yan. Na merong naka-diamond dyan.
na nakaturo dito sa pabilog na bato. Pero hindi na ako magduda mga katiits kung ito ay rock enclosed. Ang meaning ng area na ito, 251, ay corner or under the big stone. Yan. Kaya i-clearing namin yan dyan banda mga katiits. Hindi namin matrabaho ng araw-araw mga katiits dahil may iba pa rin kaming mga site. Ito ay pinupuntahan lang namin para i-explore namin ang ibang mga area dito. At yan ang pinagtaka namin dahil nung nilagyan namin kanina ng muriatic acid, pumula yan, yung bato na yan. Merong bubbles reaction, kaya yan ay mayroong hardener mga katiits na nilagay ng mga Japanese para tumigas uli ang bato na yan, at nagbaon sila sa ilalim ng bato na yan. Yan, mabigat yan mga katiits, almost 200 plus kilos siguro, dahil hindi mabuhat ng 6 na tao. Yan, tinabunan namin para walang mga treasure hunter na makikita dito mga katiits. Patuloy namin itong tatrabahuin ang area na to. Kaya papakita ko lang sa inyo ang mga sitting ng mga hapon kung ano ang kahulugan ng mga sign. Pero meron kasing nagsabi na ipakita daw ang items. Bawal yan mga katiits, dahil kung meron man kaming makuha, kayong lahat ng mga treasure hunter, ginto yan mga katiits. Kaya kung meron kayong mahukay sa area, remain silent lang kayo mga katiits. Kung anong meron sa area na makuha ninyo, wag niyong ipagsasabi kahit kanino man, dahil yan ay sobrang napakadelikado. Hindi yan biro mga katiits, buhay ang nakataya ninyo dyan. Kaya ang YouTube channel ko na ito ay ipapakita ko lang ang mga possible sign na makikita natin sa area, pero hindi namin papakita kung ano man ang mahukay namin, dahil ito ay totoong treasure mga katiits. Ang channel ko na ito ay the true meaning of treasure and code sign na iniwan ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Kaya malaking tulong ito sa mga kapwa natin mga katiits na mga baguhan na makapanood ng channel na ito. Yan mga katiits, yan ang mga ebidensya sa lugar dito sa area na ito. Diyan ang mga numbers na maliliit na parang karayo mga katiits, tinabunan na namin. Kaya natunto namin ang area na ito dahil sa stone map na nandoon sa sapa na crocodile marker na nagturo ito ng Dead Creek. Yan ang dapat nating tandaan mga katiits. At ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang susi ng isang treasure hunter para sa kanyang tagumpay mga katiits ay malalim na pag-iisip, malawak na karanasan at pag-uunawa. Yan ang susi mga katiits. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko, Golden Philippines Treasure and Code. God bless always sa atin mga katiits. Maraming salamat po. Happy New Year.